Si Kristo na ating Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa ating dibdib, ang pambansang hawak ng Pilipinas, upang nila. Panatang makabayan at makadiyos. Panatang makabayan at makadiyos. Iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan Ako'y kanyang kinukupok at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, Bilang ganti, ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. ay diringin ko ang payo ng aking mga magulang. At diringgin ko ang gintong aral ni Amang Iskopus At diringin ko ang gintong aral ni Amang Iskopus na siyang lumikha nitong langit at lupa. na siyang lumikha nitong langit at lupa. Tutok din ko ang batas pangkalangitan Tutupin ko ang batas pangkalangitan at batas pangkalupaan. at batas pangkalupaan. Tutuparin ko ang aking tungkulin Tutuparin ko ang aking tungkulin bilang isang mabuting mamamayan, bilang isang mabuting mamamayan, makabayan makabayan, at masunurin sa batas. at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan Paglilingkuran ko ang aking bayan nang walang pag-iimbot ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan. at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino at magsisikap at magsisikap na maging ganap na anak ni Amang Iskopus na maging ganap na anak ni Amang Iskopus sa isip, sa isip, sa salita, sa salita, at sa gawa. at sa gawa. ay Pilipino, ang dugo'y maharlika. Likha sa aking puso, at ika'y ganda. Sa Pilipinas
mga sandaling ito, kami po'y nagkakatipong magkakapatid upang sa iyo ay magugol ng pagpupuri at mamitagan. Tuloy pasalamatan sa mga pagpapalang kaloob mo sa amin. Gabay at pamatnubay na dulot ng iyong pag-ibig sa aming mga anak mo na iyong kinalugdan at hinihiran. Ang aming awit ng pagpupuri naway magsilbing insenso at kamaniyang na pansuot sa iyong kadakilaan na sa iyo po ngayoy aming iniaalay. Amen. Ang amang nakila sa lahat ng biyayang kaloob niya. Hanapin siyang mananaligan, pananampalatayaan ng ating magdamasan ang kanyang pangakong buhay na walang hanggan. Ang pagpapalang sumahambingawan sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, Amang Isko. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo ay anak. Iling si Amang Isko, Sumasa atin ang pagpapala. puno ng iyay. Dakilain po natin muli si Amang Iskopus. Papuri sa pangalan ni Amang Iskopus. Amang Iskopus, Amang Iskopus. Dakilain ang iyong pangalan, inihayag mo po sa amin. At iyan na po nawa kaming kamlawan at patnubayan, na may pagtagumpayang maipalagana ang iyong bagong pangalan at ebanghelyo sa buong kalupaan. At makakawit po nawa namin ang pamanahong buhay na walang hanggan. Ang
Amang Iskopus, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Mapabilang po kami sa mga pinaghaharian mo. Masunod po namin ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng nasa langit. Patuloy mo po kaming biyayaan at pagpalain sa araw-araw. At patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo po kami iharap sa mabigat na pagsubok, at ilayo mo po kami sa lahat ng masama, sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpasawalang hanggan. Amang Iskopus, Amang Iskopus, Amang Iskopus, papuri at pagdakila ay tanging sa ilang namin iniaalay. At ikaw lamang po ang Diyos sa sasambahin sa wakas ng panahon ito. Amang Iskopus, lubos po namin pinasasalamatan ang kaluwalhatian ng kaluluwa ng aming kapatid na si Feli Alvarade Balubar. Amang Iskopus, ganon din naman po ang kanyang pagkasilang ayon sa laman dito sa lupa. Amang Iskopus, loobin mo po ng iyong gabay at kawamatubay ay huwag mawawalay sa kanyang sambahayan na naiwan dito sa lupa. Kalakasan ng pangangatawan, tibay ng damdamin at katatagan ng pag-iisip, kasabay ng katatagan ng kanilang pananampalataya. Ito po ang samot dalangin namin sa iyo, Amang Iskopus, sa kapurihan ni Jesucristo na aming Panginoon at tanging tagapagligtas, at sa kadakilaan ng iyong bago at banal na pangalan, Iskopus Kalinis-linisan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Kung bayani, daming pinagmulan, katapat magalang, sa sinumpaan.
lingkuran, buhay ang kapalit. Susundan ko mga halimbawat yaman. Bagong Jerusalem, ang bayan ng tawag, sa lupang kayong Nag-ispokos ang tuwat aral sa oras ng ibahan, pag-ibig ang hinalay, umamit ng alay. Ako lang papuri sa tatang pagpapalalay kayong tanggapin ko ninyo ang hanggang pasasalamat. Yeso Cristo, Sersan, bayani matapat, bayang pinaglingkuran, buhay ang kapalit. Susundan ko mga halimbawat yaman. Bagong Jerusalem, ang bayan ng tawag, sa lupang kayong awit na galay, ako ng papuri, sana tamong magpapalay. Awit na galay, ako ng papuri, sana tamong magpapalay. Gabay at mga matubay, biyaya at pagpapala ng dakilang Diyos na si Amang Iskopus ay sumasa atin, mga minamahal na kapatid. Maraming salamat po, Amang. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Palang araw din. Lagi pong binabanggit ni Amang Iskopus pag siya'y lumulukop sa isang kasangkapan. Mapalad ang mga dumadalo sa mga pagtitipon, sapagkat pinatatawad ko na kayo sa inyong mga kasalanan. At mapalad ang mga dumadalo sa mga pagtitipon, sapagkat dinudugtungan ko ang inyong buhay, mga kapatid. Amen. At kasama po talaga ito sa ating pananampalataya, mga kapatid, na dumalo sa mga pagtitipon, sapagkat dito tayo nag-aaral. Hindi sapat na tayo tumatawag lamang ng Amang Iskopus, Amang Iskopus, Amang Iskopus. Wala naman akong ibang sinasambang Diyos kundi siya. Ngunit hindi naman dumadalo sa mga pagtitipon at hindi naman sinusunod ang 11 batas panlinis. Wala pong kabuluhan, mga kapatid. Sabi po sa mabuting balita, ibuka lamang ng iyong bibig na si Jesus ang Panginoon mong Diyos at sumampalataya ng buong puso na siya ay nabuhay mula sa mga patay, maliligtas na tayo, mga kapatid. Ngunit, hindi na po, wala na pong bisa sa ating panahon ngayon yon. Ngayon, kung sino man ang mga ibuka man ng inyong labi, ibuka ng inyong labi na si Amang Iskopus ang inyong Diyos at sa sampalataya ng buong puso ay maliligtas. Bakit mo, mga kapatid? Sasampalataya ng buong puso. Sa puso, sapagkat nadoon yung gawa, mga kapatid. Sasampalataya ng buong pagsunod, mga kapatid, saka pa lang po tayo maliligtas. Sabi pa po sa isang bahagi ng banal na kasulatan, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Mananatiling sumusunod, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng tapat ay yung sumusunod. Mananatiling sumusunod hanggang wakas ay siyang maliligtas. Bakit sinabing hanggang wakas? Ibig sabihin po mga kapatid, ito yung hanggang sa sukdulan ng ating buhay. Yun po ang sinasabing hanggang wakas, mga kapatid. Kaya po, ang ating pong ebanghelyo
ay magmumula po sa aklat ng Santiago, chapter 2, verse 14 to 26, mga kapatid. Ulitin ko po mga kapatid, Santiago, chapter 2, verse 14 to 26. Pananampalataya at mga gawa. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya? Ngunit, hindi man niya pinakikita o pinatutunay sa gawa. Maliligtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot o walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit, hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang may dudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. May pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa. At ipakikita ko din naman sa iyo ang aking pananampalataya na may gawa. Sumasampalataya ka sa isang Diyos? Hindi ba? Mabuti yan. Pakiusap, pakitulungan po muna ang kapatid. Tutuloy po natin mga kapatid. Sumasampalataya ka sa isang Diyos, hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. Iibig mo bang patunayan ko sa iyo, hangal, na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kalakip na gawa? Si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang kanyang anak ni si Isaac, hindi ba? Diyan makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. At dahil dito, siya'y binilang na matuwid. At ang tawag sa kanya ng Diyos ay, ang kaibigan kong si Abraham. Diyan ninyo makikita na ibinibilang na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Gayon din si Rahab, ang babaeng may maruming pamumuhay. Malugod niyang pinatuloy ang mga tiktik ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya'y ibinilang na matuwid. Patay ang katawang hiwalay sa espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang hiwalay sa gawa. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, sabi dito, pananampalataya at mga gawa. Hindi po sapat mga kapatid na sinasabi natin, nasa isip lang natin ang ating pananampalataya. Nasa salita lamang ang ating pananampalataya. Dapat na ipakikita natin ito sa ating mga gawa. Anong gawa yan mga kapatid? Ito yung aral at turo ng Panginoong Jesucristo. Sabi po sa aklat ng Joshua, chapter 1, verse 9, ang hindi nananatili sa aral at turo ni Kristo
kundi nagdaragdag dito ay hindi pinapanahanan ng Diyos. Ano po yung idinagdag ng mga nasa second mystery sa kanilang pananampalataya? Nobena, Karakol, Flores de Mayo, Pesta ng mga Santo at Santa at iba pa, mga kapatid. Ngayon, nagkaroon po tayo ng freedom of the religion. Lumitaw po ang mga iba't ibang sekta na mali din po ang mga itinuturo. Merong tama mga kapatid, sapagkat sa Biblia nila kinukuha ang kanilang inaaral. Ngunit, yung mga dinagdag nila ay hindi na po ayon sa aral at turo ng Panginoong Hesukristo. Ikaw po, naniningil sila ng tithes o 10% ng kinikita mo sa trabaho man o sa negosyo, mga kapatid. Sabi ng Panginoong Hesukristo, magbigay kayo ayon sa dikta ng inyong puso, huwag napipilitan lamang. Nung panahon nga ng mga Israelite, ng mga Hudyo, mga kapatid, ipinagbibili nila lahat ang kanilang ari-arian, lahat ng kanilang ari-arian upang ibigay sa mga apostol at upang maitaguyod ang kanyang ministeryo at ilaw. No? Sa second mystery, mga kapatid, lahat, hindi po 10%, hindi po 5%, wala pong porsyento, mga kapatid. Sapagkat bukal sa kanilang kalooban yun. Sapagkat hindi dito sa lupa ang kanilang hinihintay na pag-asa, kundi doon sa langit, darating na buhay, mga kapatid. At sinasabi sa banal na kasulatan, kung ang pag-asa ninyo sa Panginoong Hesukristo ay para lang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakakawawa sa lahat ng tao, mga kapatid. Sapagkat meron tayong buhay na hinihintay, may buhay na darating. Hindi lang po dito sa lupa, mga kapatid. Mga bakasyonista lang tayo dito sa lupa. Nagbabakasyon lang tayo, mga kapatid. Hindi po tayo talaga taga dito. Doon po tayo sa langit, mga kapatid. Doon po ang tunay nating tirahan. Paano tayo makakakyat doon? Eh, di tayo susunod, mga kapatid. Kung hindi tayo susunod, ay tayo babagsak sa kalaliman. Yun po yung mga mangyayari sa atin pag tayo susuway sa 11 batas panlinis o sa aral at turo ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid. Ano pa? Ang sabi dito, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Halimbawa na lang, mga kapatid, sa 11 batas panlinis, patawarin ang sayo ay nagkasala. Sapat ba na pinatawad lang natin ng ating kapatid pag siya'y nagkasala sa atin, mga kapatid? Hindi po. Sabi po sa banal na kasulatan, pag nagkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo at kausapin. Siya yung nagkasala, siya yung pupuntahan natin upang kausapin, upang magbalik loob ang inyong pagsasamahan. Bumalik sa dati ang inyong pagsasamahan at magbalik loob siya sa kanyang amang nasa langit. Ganun po, mga kapatid, hindi sapat na pinatawad mo lang, hindi naman kayo nag-uusap. Mga kapatid, sasabihin mo na wala naman akong sama ng loob sa kanya, hindi ka naman kinakausap. Sabi po sa banal na kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Iniibig natin ang ating sarili, kaya ayaw nating magkasala. Ganon din dapat tayo sa ating kapwa. Dapat ayaw din nating magkasala o patuloy na magkasala ang ating kapatid. Kaya sabi sa banal na kasulatan, puntahan at kausapin. Ngunit may kasunod pa iyon. Kung hindi siya may pagkasundo sa iyo, magsama ka ng 2 saksi. At kung hindi pa rin nakipagkasundo, ihayag na natin sa iglesia. Yun po ang sabi sa banal na kasulatan. Ihayag sa iglesia. Kung hindi pa din makipagkasundo ang ating kapatid, si Amang Iskopus na ang nakakaalam. Basta, ginawa natin ang ating parte o sinunod natin kung ano ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo o yung pinasusunod sa atin ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Ano pa? Sabi po dito, ngunit may nagsabi sa verse 18, ngunit may nagsabing may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya walang kalakip na gawa. At ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya.
Sa verse 19, sumasampalataya ka sa isang Diyos, hindi ba? Mabuti iyan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. Mga kapatid, baka ito yung gamitin sa atin. Mga kapatid, kaya ipapaliwanag natin ano ba yung sinasabing mga demonyo at ano ba yung sinasabing nangangatal pa, mga kapatid. Sinabi dito, ang demonyo ay yung mga bulaang guro at yung kanyang mga tagasunod, mga kapatid. Bakit, mga kapatid? Yung isinasabi ditong nangangatal pa, marugdog ang kanilang pananampalataya o masigasig sila sa kanilang pananampalataya sa second mystery. Yun nga mga relihiyoso at relihiyosa. Pagka nananalangin yan, naiyak pa, mga kapatid. Yun po ang sinasabing nangangatal pa. Mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. Marugdog ang kanilang pananampalataya, ngunit hindi naman nila naiintindihan, mga kapatid. Sa atin, sa Ministeryo at Ilaw ni Amang Scopus, meron din. Hindi po mawawalan, mga kapatid. Sumasampalataya kay Amang Scopus, lumalabag naman sa 11 batas panlinis, mga demonyo, mga kapatid. Bakit? Si Pedro, alagad ng Diyos, tinawag ng Panginoon Jesucristo na Satanas. Sapagkat sinabi niya ng Panginoon Jesucristo, lumayo ka sa akin, Satanas, sapagkat hindi kalooban ng Diyos ang sinasabi mo, kundi kalooban ng tao, mga kapatid. Pagka sinusunod natin ang ating kalooban, may tuturing tayong demonyo, mga kapatid. Hindi natin ipagkakaila, mga kapatid. Maaring ako, maaring kayo, nasa likod, nasa harap, nasa gilid, mga kapatid. Basta lumalabag sa 11 batas panlinis, Satanas, demonyo, mga kapatid. Yun po yung sinasabi dito. Pagka binanggit sa inyo ito na mga demonyo man ay nangangatal din, paliwanag nyo, sino ba yung mga demonyo? At ano ba yung ibig sabihin ng nangangatal pa, mga kapatid? Ngayon po, ano pa? Dito po sa verse 20 to verse 24, ito po si Abraham. Kung hindi nyo po nakikilala si Abraham, siya po yung isa sa kinalugdan o tinawag ng Diyos, mga kapatid. Ipinangako sa kanya ang Kanaan o lupang pangako. Sabi sa kanya, sa mga angkan mo, ibibigay. Sa mga angkan mo, sa mga ina mo, ibibigay ko ang lupain ito. Sabi sa Diyos, sabi ng Diyos kay Abraham. Sapagkat ipinangako niya yun. Si Abraham naman ay walang baog o hindi siya nagkakaanak. Ang baog po pala ay si Sarah. Ito namang si Abraham ay matandang-matanda na. Nung ipinangako siya niya na siya magkakaanak. Umasa siya na sa kanyang alipin na lang ipamamana. Hanggang sa ipinasiping sa kanya si Agar, yung alipin ni Sarah, at nag-anak sila ng isang lalaki na tinawag na Ismael, mga kapatid, pinangalanan. Umaasa na siya na doon ipagkakaloob yung sinasabi niyang pangako. Ngayon, sumagot ang Diyos, kinausap ulit siya na hindi sa kanya ibibigay sa magiging anak mo kay Sarah. Napatawa pa nga si Sarah, mga kapatid. Bakit? Siya ay menopause na. Nung panahon yun, na sinabi, menopause na, siya ay baog pa. At si Abraham ay matanda na, wala na, hindi na kaya, mga kapatid. Ay nangako ang Diyos. Sinaway pa nga niya si Sarah, yung sabi ng Diyos, tumawa ka. Tumanggi pa nga si Sarah, hindi po ako tumatawa, hindi, tumawa ka. Mga kapatid, yun ang pagka tayo ay medyo nag-aalinlangan, alam po ng Diyos yan, mga kapatid, kahit hindi natin ipinakikita. Ngayon, itong nagkaanak ngayon si Sarah na pinangalan ng Isaac. Yun ay kaisa-isang anak ni Abraham. Sinubok ngayon siya ng Diyos. Sabi kay Abraham, ihandog mo sa akin ang iyong anak. Nalungkot doon si Abraham, mga kapatid. Labag sa kanyang kalooban yung inutos ng Diyos sa kanya. Bakit mo ibinigay pa sa akin ang aking anak ko? Kukuhanin mo din naman. Yun ang nasa loob ni Abraham. Ngunit, hindi niya sinunod ang kanyang kalooban. Ang sinunod niya, yung kalooban ng Diyos. Yun po yung tinuturo dito, mga kapatid.
Kalooban ng Diyos ang kanyang sinunod, hindi kanyang kalooban. Kaya siya ibinilang na matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, sa kanyang pagsunod, mga kapatid. Hindi yung hindi lang sa pagiging mabait na tao. Hindi sapat po yun, mga kapatid. Kailangan natin gumawa o sumunod sa 11 batas panlinis. Ganun po yung sinasabi dito. Hindi kalooban mo dapat ang masunod, kundi kalooban ni Amang Iskopus, mga kapatid. Ngayon, ibinilang siya at itinawag sa kanya ng Diyos ay ang kaibigan kong si Abraham. Sabi po sa mabuting balita, sabi po doon ay mag-ibigan kayo sapagkat walang pag-ibig na higit sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Pag-aalay ng buhay, yung katulad po ng ginawa ng Panginoong Hesukristo. Hindi po ibig sabihin kailangan natin magpapako sa krus o kailangan natin ibuwis ang ating literal na buhay para tayo masabi natin iniaalay natin ang ating buhay para sa ating kaibigan. Na tinutukoy lang po dito sa mababaw na pagpapaliwanag, pagka ikaw ay may trabaho, umabsent ka, hindi mo pinili yung magiging sweldo mo sa araw na yun, nag-mission. Pumunta ka sa isang kapatid para mag-mission, pag-aalay na po ng buhay yon, mga kapatid. Kung halimbawa ganun nga po sa trabaho, halimbawa, ikaw ay walang pera, construction worker ka, wala kang makain. Ngayon, nagagawa ng santuario. Pinili mong magawa ng santuario ng libre, kaysa doon magtrabaho ka ng may bayad. Pag-aalay po ng buhay yon, mga kapatid. Kaya po, hindi po kailangang ibuwis natin ng ating sariling buhay na literal para masabi natin, iniaalay natin ang ating buhay para sa ating kaibigan. Yung sinasakripisyo mo ang buhay mo dito sa lupa, yun po yung tinutukoy doon, mga kapatid, para makatulong ka sa iyong kaibigan o sa iyong kapatid. Sapagkat, pag inibig mo ang iyong kapwa, hindi naman ang kapwa mong iyong inibig, kundi ang Diyos. Sabi doon, kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa, hindi mo sa kanya ginawa, kundi sa Diyos. Pag gumawa ka ng mabuti, ibabalik yan ni Amang Iskopus. Siksik, liglig, at umaapaw. Wag tayo mag-isip na pag tayo nagbigay ng 1,000, ibabalik ng 2,000. Mga kapatid, hindi po yun ang tinutukoy. Espiritual, mas gusto nyo pag ang pera kaysa dugtong na buhay, mga kapatid. Dito na ako sa dugtong na buhay, kalakasan ng pangangatawan at kagalingan ng bawat karamdaman, mga kapatid. May pera ka nga, pampagamot naman. Mahirap yun, mga kapatid. Ano pa? Ang sabi pa dito, sa verse 25, ang tinutukoy naman po dito ay si Rahab. Bakit siya ibinilang na matuwid? Itong si Rahab ay isang hentil nung panahon ng mga Israelita. Ito pong si Rahab ay may maruming pamumuhay o isa siyang patutot o nagbebenta ng panandaliang aliw. Ngayon, ang mga Israel, sa panahon po ito ng Josue, at yung nagpasugo po siya ng 2 tiktik o espiya sa Israel, mga kapatid. Yung 2 tiktik na yon, pinasinugo niya sa espiya, o 2 espiyang yan, sinugo niya sa Israel upang magmanman sa bansang, sa lungsod ng Jericho, mga kapatid. Yung lungsod ng Jericho, at pinatuloy sila ni Rahab. Bakit, mga kapatid? Alam na kasi ni Rahab, para kumakalat na yung balita na si Jehovah ay makapangyarihan, mga kapatid. At lahat na ipasakop sa kanya ay kanilang makuha, mga kapatid. Ito namang si Rahab ay natakot. Kaya pinatuloy niya ang kanyang mga tiktik niya kahit kilala niya. Dahil siya isang patutot, hindi siya pinaghinalaan ng mga gwardiya na nagtanong sa kanyang tahanan. Sabi sa kanya, tumuli sa iyo yung 2 tiktik ng Israel o espiya. Sabi niya, opo, tumuloy po sa amin. Pero hindi ko po alam kung ano ang kanilang tunay na pagkatao, sabi ni Rahab. Sabi pa niya, nung marinig niya na pinipinid na mga pinto, sila po'y lumabas. Sabi po ni Rahab, baka po mahahabol niyo pa. Nung umalis na yung mga gwardiya, saka pa nung po kinausap, yung 2 tiktik na sinugo sa Jericho. Sabi po niya, ipangako mo
na ang aking mga kamag-anak, ng aking mga mahal sa buhay, ay iyong ililigtas, mga kapatid, kapalit ng inyong buhay. Sabi ng dalawang tiktik, isinusumpa ko sa ngalan ni Jehovah, sa ngalan ng Diyos, na yung ang buhay namin ang magiging patotoo o isang patotoo na iniligtas mo kami o kami iyong pinatakas. Nagbigay pa nga siya ng palatandaan, dapat maglawit ka ng isang lubid na pula sa bintana at lahat ng iyong sambahayan ay papusukin mo sa loob. Ngunit, sabi ng dalawang tiktik, kung sino mang lumabas sa iyong tahanan at siya'y namatay, wala silang pananagutan. Ngunit, kung may namatay sa loob, igagarantiyan nila ang kanilang buhay, mga kapatid. Kapalit ng kanilang buhay pag may napahamak sa loob ng kanilang tahanan. Ngayon, itong si Rahab ay ibinilang na sa mga Israelita, mga kapatid. Ibinilang na kanilang angkan. Sapagkat yung ginawa niyang matuwid o ginawa niyang kabutihan sa mga tiktik ng Israel, itinuring siya ngayon matuwid, mga kapatid. Kaya po, talagang papasok pa rin po sa mga gawa ang ating pananampalataya dapat ay may kalakip na gawa. Sa verse 26, sabi po dito, patay ang katawang hiwalay sa espiritu. Gayun din naman, patay ang pananampalatayang hiwalay sa gawa. Patay ang katawang hiwalay sa espiritu, gayon din naman, patay ang pananampalatayang hiwalay sa gawa. Patay ang katawang hiwalay sa espiritu. Ano bang pagkakaintindi natin dito? Kung kaluluwa, mga kapatid, katawan na hiwalay sa kaluluwa. Pwede po mga kapatid, pero may mas malalim pa pong kahulugan. Espiritu, salita ng Diyos. 1:663. Ang espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay, mga kapatid. Ang katawang hiwalay sa salita ng Diyos ay patay, mga kapatid. Kaya din naman, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay din, mga kapatid. Patay ang pananampalataya. Dinatnan tayo ni Amang Scopus noong February 1, 1966. Dinatnan niyang daigdig ng mga patay. Patay sapagkat patay ang ating pananampalataya, mga kapatid. Patay ang pananampalataya, hindi yung patay sa mga simenteryo. Yun po yung iniisip ng mga bulang guro. Sabi po doon, bubuhayin ko ang mga patay. Bubuhayin doon mga patay. Kala nga sa simenteryo, hindi nila alam, ay yung bubuhayin ay patay ang pananampalataya, mga kapatid. Sinusubok tayo, dumaranas tayo ng mga pagsubok upang tumatag ang ating pananampalataya at lumawak ang ating kaalaman. Tandaan po natin yan, sinusubok tayo niya mga Scopus upang tumatag ang ating pananampalataya at lumawak ang ating kaalaman. Hindi po porket na sinubukan niya mga Scopus, manghihina ka na. Dapat lumakas ka pa nga, mga kapatid. Yan po ang magiging negative effect pag hindi po tayo dumadalo ng mga pagtitipon o hindi tayo nakikinig ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan sa kapangyarihan at na kaloob po ni Amang Scopus, mga kapatid. Pagka hindi tayo nag-aaral sa Kanya, ay manghihina po talaga tayo pag dumaranas tayo ng pagsubok, mga kapatid. Ang sabi po dito, sa aklat din po ng Santiago, chapter 1, verse 2 to 3. Mga kapatid, magala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. Tatatag lang pala ang ating pananampalataya pag napagtagumpayan natin ang mga pagsubok na ibinibigay sa atin ni Amang Scopus. Paano ba natin masasabi na tayo tagumpay sa pagsubok? E di tumingin tayo sa 11 batas panlinis. Pag tayo sinubok ni Amang Scopus, naku, lumabag ako. Hindi tayo nagtagumpay, mga kapatid. Naku, naging palalo ako. Naku, naging mataas ako. Sabi din po sa aklat ng Santiago pa din, ang tumutupad sa buong kautusan. Ngunit lumabag sa isa, ay lumabag sa lahat, mga kapatid.
Dapat perfect nating nasusunod yan. Kaya nga lang, sa ating mga tao, ay talaga ng likas ang kahinaan, mga kapatid. Paglabanan po natin yon, yung kahinaan na nasa atin, upang masunod po natin yung 11 batas panlinis. At ang sabi po dito, sa chapter 1 pa rin, verse 12 naman po, mapalad ang mga taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Mapalad ang nananatiling tapat. Tapat yung sumusunod. Mapalad ang nananatiling sumusunod sa 11 batas panlinis sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos silang subukin, tatanggap sila ng putong. Yung putong o korona, mga kapatid, yun po yung karunungan at kaalaman ng Diyos na si Panginoon Jesucristo. Ngayon ay si Amang Iskopus, karunungan at kaalaman. Huwag po tayong malilito. Ang putong ay karunungan at kaalaman. Nakasulat po yun sa Kawikaan, chapter 5 to 9. Basahin nyo na lang po doon. Chapter 4, verse 5 to 9, mga kapatid. Kawikaan, chapter 4, verse 5 to 9. Nandun po yun na ang kahulugan po ng putong o korona, mga kapatid. Ang sabi dito, ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Sabi daw, yung putong, ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa umiibig sa Kanya. Buhay na ipinangako. Baka isipin natin yung buhay na walang hanggan. Mga kapatid, yung putong pala yung buhay na ipinangako. Baka isipin natin buhay na walang hanggan. Mga kapatid, hindi po. Yung buhay na tinutukoy dito ay aral at turo ng Panginoong Jesucristo. Uulitin ko po, Juan 6:63. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay, mga kapatid. Yun po yung tubig na ipinagkakaloob ng Panginoong Jesucristo. Sabi ng Panginoon Jesucristo, ang sino mang uminom ng tubig na iyan, sabi doon sa isang Samaritana, na hindi po kasi sa balon. Ang sino mang uminom sa tubig na iyan, ay muling mauuhaw. Ngunit, ang tubig na ibibigay ko, ang sino mang uminom na tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw, sapagkat bubukal ito sa kanyang kalooban, mga kapatid. Tubig ay salita ng Diyos. Tubig ay buhay. Sabi pa nga sa Ritos, ang kopa ay simbolo ng saro ng pagtitiis. Ang tubig ay buhay, tulad sa dugo na itinigis, mga kapatid. Kaya huwag tayo malilito sa verse na to. Baka isipin ng iba, ay yung putong pala ay buhay na walang hanggan. Nakalagay kasi, buhay na ipinangako, mga kapatid. Yun po ay salita ng Diyos. Basta putong, korona, karunungan at kaalamang mula sa Diyos o kay Amang Iskopus. Huwag po tayong malilito. Ngayon, mga kapatid, matagal-tagal na rin nung huli kong inibanghelyo dito ang 11 batas panlinis. Yan po ang pinakamabigat na pagsubok na ating kakaharapin sa ministeryo at ilaw ni Amang Iskopus. Yan takbuhin nasa ating harapan kung tayo yung makakasunod ba dyan sa 11 batas panlinis, mga kapatid. Yan po ay isa-isahin po natin ulit. Anong oras na? 7:01. 11 batas panlinis. Magsimula po tayo sa kapaluluan. Pananampalatayang may kalakip na gawa. Anong gawa? Ay di sundin ang 11 batas panlinis. Hindi sapat ang pananampalataya natin kay Amang Iskopus kung hindi tayo susunod sa 11 batas panlinis. Una, tanggapin ang kanyang bagong pangalan. Siyempre, hindi po pwedeng pagsunod lang. Hindi po pwedeng pagtanggap lang, mga kapatid, ng kanyang bagong pangalan. Bakit? Meron po tayong isang paring Katoliko na dinayagan ng punong ministro. Sabi niya, napakaganda ng inyong kautosan. Talagang napakabuti niyan. Sabi ng ni Amang Iskopus, nagustuhan mo yung luto o yung putahe. Ngunit, ayaw mo sa nagluto, mga kapatid. Hindi niya matanggap yung pangalan, pero tanggap niya yung 11 batas panlinis. Sabi ni Amang Iskopus, nagustuhan mo yung luto, ngunit ayaw mo sa nagluto, mga kapatid.
Kaya po hindi po sapat ang pagsunod lang. Hindi po sapat ang pagtawag lang. Dapat po pareho, mga kapatid. Pareho. Iisa lang. Ito lang po ang kaloob ni Amang Iskopos. Bagong pangalan, 7 handog, kahulugan ng bagong pangalan, at 11 patas panlinis. Wala nang iba. Pag magsasabi sila ng iba yung kaloob sa amin, mga kapatid. Walang ibang kaloob, yan lang. Tsaka larawan po pala, mga kapatid. Bakit yan nandyan? Yung larawan na yan, at saka 11 patas panlinis. Sabi po, nung panahon pa po ni Elder Lourdes Pedro Ortiz, sabi po doon, ilagay nyo sa aking templo ang 11 patas panlinis at 7 handog. Mga kapatid, yun ang sabi nung inihayag sa kanya ni Amang Iskopos. Ang ginawa nila, literal na nilagay. Di yan, mga kapatid, sa harapan. Sabi ng panahon ni Amang Iskopos, hindi yan ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ngunit, matalino ang ginawa ninyo. Hindi pa rin pinahiya ni Amang Iskopos. Ngunit, matalino ang ginawa ninyo. Ano po yung templong tinutukoy ni Amang Iskopos? Itong ating katawan, itong ating pagkatao. Dito ba dapat natin ilagay iyan? Kahit wala yan, nasa puso't isipan na natin yan. Kahit wala yung larawan, nasa puso't isipan na natin yan. Para sa yung larawan at 11 patas panlinis. Para sa mga anak na sisilang sa ministeryo at ilaw ni Amang Iskopos. Para sa mga baguhan. Mga kapatid, bakit kayo may larawan? Hindi namin na sinasamba. Ginagalang namin yan. Kahit wala yan dyan, nasa puso't isipan na namin yan. Ngunit, paano yung mga sisilang, mga kapatid? Para po sa kanila yan, hindi po para sa ating mga matatatag na, mga kapatid. Ngayon po, lalayo po tayo ng lalayo. Kapalaluan, mayabang na, sinungaling pa, mga kapatid. Ang kapalaluan, pag sinabi natin pag tayo nagsalita ng tapos, kapalaluan din, mga kapatid. Bakit? Pag sinabi natin, pupunta ako dyan, hindi ka naman nakapunta. Hindi mayabang ka na, sinungaling ka pa, mga kapatid. Ngunit, kung sinabi mo pupunta ako dyan, nakapunta ka naman, hindi po papasok sa kapalaluan yun, mga kapatid. Hindi po papasok sa kapalaluan pagka nasunod mo yung sinabi mong diretsyo, mga kapatid. Yung sinabi mong tapos. Sabi po sa Lumang Tipan, walang nagbibilang ng sisiyo hanggat hindi pa napipisa ang itlog, mga kapatid. Binibilang, pag ibugok lahat, di wala ng sisiyo, mga kapatid. Kaya po, huwag tayong magsasalita ng tapos. Ano po maganda? Kung loloobin ni Amang Iskopos, pupunta ako dyan. Pagka tayo nagsalita ng tapos, baka tayo subukin ni Amang Iskopos, mga kapatid. Nung pagkasubok sa atin, hindi natin masunod yung ating sinabi, hindi tayo bagsak. Kung para tayo makaiwas sa mabigat na pagsubok, huwag tayo magsasalita ng tapos, mga kapatid. Lagi sasabihin natin kung loloobin ni Amang Iskopos. Ano pa? Kataasan, yung pride, ego, yung hindi mga marunong tumanggap ng pagkakamali, hindi marunong tumanggap ng tulong ng iba, mga kapatid. Ayaw magpatalo, mga kapatid, yan. Bakit ako tuturuan mo? Ako'y graduate, ikaw elementary lamang. Kataasan po yun, mga kapatid. Iba yung nag-aral sa may pinag-aralan, mga kapatid. Dito sa Ministeryo at Ilaw ni Amang Iskopos, iba po yung nag-aral sa may pinag-aralan. Nag-aral ka nga, hanggang dito lamang sa isipan. Ang nakaalam ng mabuti, ngunit hindi ginagawa, ay nagkakasala, mga kapatid. Ang nakaalam ng mabuti, ngunit hindi ginagawa, nagkakasala. Sapagkat hindi po dapat dito lamang, dapat hindi natin alam. Dapat nasa puso din natin, sapagkat puso, nandun po yung gawa, mga kapatid. Ano pa? Kaharutan. Ito po yung research ko gawa ng, sabi po, yung kaharutan, hindi yung mga malalaswang gawain, mga kapatid. Malalaswang gawain. Ngunit, nung ini-research ko to, yun po, lagi pa po pala yung kahulugan, mga kapatid. Matinding galit, matinding puot, lahat ng mga labis, kaharutan, mga kapatid. Hindi lang po mapasok na pagiging malandi, yung mahalakhak, mga kapatid, mahaliparot, hindi lang po mapasok doon ang kaharutan, mga kapatid. Pang babae, pang lalaki, nag-iisip ka ng masama sa iyong kapatid, hindi lang po doon papasok ang kaharutan. Labis na pagkain, labis na pag-inom ng alak, labis na pagbibiro,
Mga kapatid, biro ka ng biro, hindi mo alam yung binibiro mo, yung masama na loob sa iyo. Mga kapatid, ikitawa pa rin ang tawa, kaharutan po yun. Pagiging bastos, mga kapatid, yung halimbawa na lang, may nagsasalita dito sa unahan, nagkukwentuhan, ay hindi kaharutan po yun, mga kapatid. Hindi ka nakikinig, hindi porket pikit ay gising, ay hindi porket pikit ay tulog, hindi porket bulat ay gising, mga kapatid. Ganun po yan, bulat ka nga, dilat na dilat ka naman, ay ang isip mo na may nasa tahanan mo. Sa literal po, nasa bahay. Mga kapatid, naku, yung aking gasol, nakalimutan kong patayin. Naku po, yung kanin, yung aking mga kinainan namin, nakalimutan namin ibabad. Matigas na yun, mahirap na yung tangkos-kosin, mga kapatid. Nandun sa tahanan, naku, yung baboy ko, hindi ko pa napakain. Mga kapatid, hindi porket bulat, ay gising, hindi porket pikit, ay tulog. Mga kapatid, ano pa? Labis na pananamit, kaharutan po yan. Kahit po yung pasensya na po sa mga tatamaan at sadyang ito po yung katotohanan, ang magsuot ng ang isang lalaki ay magsuot ng pambabae, kaharutan. Ang babae magsuot ng panlalaki, kaharutan, mga kapatid. Ngunit, sabi niya mga Scopus, huwag tayong hahatol, mga kapatid. Yun po yung saging tinuturo niya mga Scopus, huwag tayong hahatol. Hindi po masamang magmahal, mga kapatid. Pero yung pag-ibig niya ay hihigit pa doon, kaharutan po, mga kapatid. Parang lalampas ka sa kasulatan, lalampas ka na sa nakasulat, lalampas ka sa guhit, mga kapatid. Kaharutan na po yun, mga kapatid. Ano pa? Labis na kolorete sa mukha. Kaharutan po. Yung labis sa pagtawa, yung tawang wala ng bukas, mga kapatid. Hindi mo alam yung tinatawanan, mapapatawa ka din. Dahil sa tawa siya ng tawa, mga kapatid. Kaharutan po yun. Kaya po, kung iisa-isay natin, napakadami, mga kapatid. Hindi marunong patawad, kaharutan din po yun, mga kapatid. Papasok din po yung sa kaharutan. Ano pa? Pang-apat, karamutan. Mga kapatid, karamutan, hindi lang po ibig sabihin na nagbibigay, masasabi na hindi na madamot. Yung oras na lamang para kay Amang Scopus, pinagdadamot pa natin. Ano pa? Yung ikaw ay nakatagpo kay Amang Scopus, natagpuan mo ang pinakamagandang kayamanan dito sa lupa. Hindi mo i-share, hindi mo pinamahagi sa iyong kaibigan, hindi mo pinamahagi sa iyong katrabaho, sa iyong pamilya. Karamutan din po yun, mga kapatid. Sinarili mo lamang, mga kapatid. Kung bagay, sinarili mo lang yung iyong kaalaman. Hindi mo pinamahagi. Katulad na lang yan, sa ating mga elders. Huwag na natin sabihin mga matatanda. Mga elders na dumaranas ng mga pagsubok sa araw-araw, mas mahaba ang kanilang dinanas. Sasabihin natin sa isang kapatid, ay, wag mo ituloy yan. Naranasan ko na yan. Pagka hindi natin sinuway yun, ay bahala ka sa buhay mo. Ay di karamutan, mga kapatid. Hinayaan mong gawin niya yun, kahit alam mo namang masama yung kahihinatnan. Karamutan po yun, hindi mo isinare yung naging karanasan sa buhay. Ay, mabuti yan, ituloy mo, mga kapatid. Para masabi natin hindi tayo nagdadamot sa ating kaalamang na tutunan dito sa lupa. At kaalamang natutunan doon sa langit, mga kapatid. Ano pa? Init ng ulo. Hindi po masamang magalit, mga kapatid. Likas po sa tao ang galit. Galit, takot, lungkot, at saya. Likas po sa tao yan. Ngunit kung ikaw'y magagalit, iwasan mo ikaw ay magkasala. Init ng ulo, bugso ng damdamin. Bugso ng damdamin, mga kapatid. Sa galit mo, ikinakapagmura. Bugso ng damdamin. Sa galit mo, ikaw ay nakapanakit. Bugso ng damdamin. Sa galit mo, ikinagtanim ng sama ng loob sa iyong kapwa. Bugso ng damdamin. Inipon mo ng inipon, pinatagal mo ng pinatagal, papasok po yung sangit-ngit sa kapwa-tao. Sabi po sa banal na kasulatan, pag nag-away kayo, bago pa lumubog ang araw, dapat kayo nagkasundo na. Hindi po 1 linggo ang away. Dapat hindi po 2 linggo, minsan 1 taon pa ang away, mga kapatid. Isang gabi lang, isang araw. Kung halimbawa gabi kayo nagka-away, bago sumikat ng araw sa umaga, dapat nagkasundo na kayo, mga kapatid. Kung kayo nag-away ng umaga, dapat bago lumubog ang araw, nagkasundo na po kayo, mga kapatid. Katulad na sinabi ko kanina, pagka nagkasalang sa iyong kapatid, ikaw yung pumunta, ikaw yung may pag-usap,
mga kapatid. Huwag tayong magpataas. Aba, siya nagkasala, dito ako pupunta. Hindi po dapat gano'n. Hindi po yun ang turo ng Panginoon Jesucristo. Hindi yun ang turo ni Amang Iskopus. Puntahan mo at ikaw yung makipag-usap kahit siya nagkasala. Ikaw yung humingi ng tawad, mga kapatid. Huwag mong hintayin siya humingi ng tawad. Ikaw na yung humingi ng tawad, mga kapatid. Ano pa? Pasok po tayo sa huwag hahatol sa kapwa-tao. Ano po pag sinabing hahatol sa kapwa-tao? Sa loob ng iglesia, pwede po tayong humatol, mga kapatid. Ano po yung tinutukoy na paghatol dito? Eh di yung wala kang ebidensya. Yun po yung paghatol. Alam na natin, halimbawa mga kapatid, may magnanakaw. Alam natin magnanakaw. Siyempre, nakulong na siya, nahahatulan siya ng pagnanakaw. Pumunta ngayon siya sa ibang lugar. Ang isipin natin, naku, may mawawala doon. Kahit hindi pa nangyayari. Mga kapatid, hinatulan agad natin, mga kapatid. Papasok din po yung sa karutan. Maruming isipan, mga kapatid. Kaya po, pag nasunod natin yung pang-anim, yung anim na yan, alisin, masusunod na po natin ang pang-8 hanggang pang-11, mga kapatid. Sapagkat huwag, hindi pa lang, gagawin pa lang, alisin, nasa atin ang pagkatao, mga kapatid. Pagka hatulan, pwedeng humatol tayo sa loob ng iglesia kung merong sapat na ebidensya. Kaya nga lang, hindi pa po nangyayari sa atin yon. Nagtanong-tanong po ako. Hindi ang hatol, mga kapatid, pasya. Itakwil natin sa loob ng iglesia. Hindi pa po nangyayari yata yun sa ating ministeryo tinaw. Siguro sa iba, magtatakwil sa ating punong ministro, mga kapatid. Ngayon sa atin, wala pang nangyayari na pagtatakwil. Laging binibigyan ng pagkakataon. Pagka nagkasala ang iyong kamay, putulin mo at itapon. Yan po yung parang iglesia, katawan ng Panginoon Jesucristo. Pagka nagkasala ang kamay, ang puputulin lang yung masamang ugali o masamang asal ng iyong kamay. Bibigyan mo ng pagkakataon pag itinanggal mo na. Paano pa magbabago yan kung wala na, mga kapatid? Kung itinakwil na natin, mga kapatid. Pero meron pong nangyari, ay nag-demote. Demote lang, pero hindi po nagtakwil sa loob ng iglesia. Nag-demote lang po. Binaba, pagiging sacerdote, binaba pagiging mananampalataya na lamang. Pero nagtakwil, hindi pa po nangyayari yan, mga kapatid. Sapagkat sabi ng Panginoon Jesucristo, bigyan ng pagkakataon, mga kapatid, ng bawat isa. Huwag hahamakin. Eh di pagka huwag hahamakin ng kapwa-tao, kung hindi tayo nagmamataas, eh hindi natin mahahamak ang ating kapwa-tao. Pang pagmamataas lang ba, eh masasabi mo ba? Iking walang pinag-aralan, sa salita lang ba, mga kapatid? Sa isip din. Humahamak tayo, mga kapatid. Magbibigay ka doon sa isang pulubi, lalayuan mo dahil madumi. Paano ka hindi lalayuan? Isusubo yung kamay. Boss, kukulbitin ka, mga kapatid. Eh, pag hindi mo naman nilayuan ng gayon, para bang ikinarurumi, mga kapatid? Kung kaya mo na bigyan ng pera, hindi pagkain. Paghahatol tayo, baka naman kung sandalhin niyan, mga kapatid. Hindi paghatol na yun, mga kapatid. Paghawak na. Ano pa? Huwag mong gagawin sa iyong kapwa, hindi mo nais gawin sa iyo. Yan po yung mga ayaw mo namang ikimurahin, nagmumura ka naman. Minumura mo naman ang iba. Ayaw mo na ikipagdamutan, kadamot-damot mo naman, mga kapatid. Ganun po yung ayaw mong, huwag mong gawin sa iyong kapwa, ayaw mong gawin sa iyo. Ayaw mo ikihatulan ng masama, huwag kang hahatol, mga kapatid. Ayaw mo ikimaliitin, huwag kang magmamataas, mga kapatid. Ayaw mo ikaw ay pagramutan, huwag kang maging madamot, mga kapatid. Ayaw mo ikimurahin, ayaw mo ikisakta dahil sa bugso ng damdamin, huwag ka rin mag-iinit ang ulo. Ganun po yun, mga kapatid. Huwag ayaw mong may magtanim na sama ng loob sa'yo, huwag kang mag-iinit sa kapwa-tao, mga kapatid. Kaya po yan, ang ani, pag nasunod natin yan, masusunod na natin po yung 10 hanggang 11. 8 hanggang 11, mga kapatid. Patawarin ang sa'yo ay nagkasala. Na-discuss na natin ito kanina. Hindi sapat yung nagpatawad ka lang. Dapat nagpatawaran kayo, mga kapatid. Pinatawad mo, hindi mo siya inintindi, kumbaga hindi ka niya pinatatawad, nasaan yung pag-ibig sa kapwa? Mga kapatid, hindi papasok po yun sa ibigin mo yung kapwa. Pagka pinatawad mo isang tao, dapat siya ay dapat napatawad ka din, mga kapatid. Ganun po yun. Pagka mahirap mong sundin yan, sa totoo lang, masusunod lang natin yan pag nasa atin na ang 7 handog, mga kapatid. Ito po yung talinong ipinagkaloob ng Panginoon Jesucristo. Yan po yung halimbawa na dapat natin tularan. Alisin ang kapalaluan, alisin ang kataasan, alisin ang kaharutan, alisin ang karamutan, alisin ang init ng ulo, alisin ang ngit sa kapwa-tao.
Huwag hahatol, huwag hahamak, huwag gagawin sa iyong kapwa ang hindi mo nais gawin sa iyo. Patawarin ang sa iyo ay nagkasala. Pag nasunod mo ang 10 iyan, saka pa po papasok sa manatiling maamo, mga kapatid. Noong unang panahon, binigay ng Panginoon Diyos ang 10 utos. Mga kapatid, hindi nasunod. Ginawa ng Panginoon Kristo, nagpakita siya ng example kung paano masusunod yung 10 utos ng una. At ginawa niya 2 na lang. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ganun po. At nung dumating siya mga Iskopus, ginawa na niyang isa, manatiling maamo. Matigas ang ulo ng tao. Paano ka po manatiling maamo? Alam, hindi para binabanggit ng iyong bibig, alam na niya ang Iskopus na sasagot. Paano po maging manatiling maamo? Kaya po binigay yung 10, mga kapatid. Paano po sundin yan? Kahirap-hirap naman. Kaya po binigay ang 7 handog, mga kapatid. Kaya binigay ang 7 handog upang masunod natin ang 11 batas panlinis. Kaya mga kapatid, hanggang dito na lang po ang ating ebanghelyo sa araw na ito. Loobin niya mga Iskopus na may natutunan ng bawat isa. Kahit konti lang. Bakit ko sinabing kahit konti? Hindi nyo naman ma-adapt lahat, mga kapatid. Kahit tayo linggo-linggong sabihin na i-discuss natin yung 11 batas panlinis, makakalabag at makakalabag tayo dyan. Kung hindi natin ikasasakatauhan ng 7 handog, mga kapatid. Kung ipaiiral pa natin ang ating bukso ng damdamin, yung kalooban pa rin natin ang ating susundin, laging makakalabag tayo dyan, mga kapatid. Pagka gusto natin makasunod, di kalooban ng Diyos ang ating sundin. Huwag yung ating kalooban, mga kapatid. Huwag yung gusto mo, yung gusto ng Diyos ang dapat mong sundin, mga kapatid. Kaya hanggang dito na lang po, magsitayo po ang bawat isa. Ilad po natin ang ating mga kamay, bahagyang itingala ang ulo, at dahil pagpapala na aming tinatamasa, higit ay ang pagpapalang espiritual, dugtong na buhay at pagkakataon upang mabago ang aming mga sarili, kalakasan ng pangangatawan at kagalingan ng bawat naming karamdaman. Sa iyong lubos na pangunawa, anuman ang nagagawa naming mga pagkakasala, ay paulit-ulit mo po kaming pinatatawad. Maraming salamat po, Amang Iskopus. Loobin mo po, Amang Iskopus, muli kami dumudulog sa iyo. Loobin mo po, Amang Iskopus, na ang kapatawaran ay igawad sa bawat isa, upang kami maging karapat-dapat at tumanggap at maging bahagi ng banal na katawan ng Panginoong Jesucristo. Itinadalangin din po namin ang Pangulo ng Bansang Pilipinas, simula sa Pangulo ng Bansang Pilipinas hanggang sa pinakamababang namumuno sa bawat barangay. Loobin mo po ng bawat nilang mabubuting mithiin, bawat mabubuting layunin sa unti-unting pagsasaayos ng inang bayang Pilipinas ay magkaroon ng katuparan at kaganapan na naaayon sa iyong kalooban. Itinadalangin din po namin ang punong ministro na si Reverend Minister Heriberto Canantabing. Loobin mo po ng iyong gabay at pamamatubay, huwag mawawalay sa kanya. Katatagan ng kaisipan, tibay ng damdamin. Ganun din naman po para sa iyong lingkod, mga hirang at lingkod na nagsisikap na maitaguyod ang ministeryo at ilaw ni Amang Iskopus sa sangkalupaan. Itinadalangin din po namin ang aming mga kapatid na dumaranas ng pisikal na karamdaman, higit ay ang karamdamang espiritual, na sa iyong bagong pangalan ay tumatawag at nagtitiwala. Loobin mo po na kagalingan, lubos na kagalingan ay kanilang makamtan, kasabay ng katatagan ng kanilang pananampalataya. Dinadalangin din po namin ang aming mga kapatid na nagdaos ng mga kaarawan nila sa lupang ibabaw sa katawang laman, pagkasilang ayon sa katawang laman. Amang Iskopus, loobin mo po ng bawat nilang mabubuting, bawat nilang kahilingan ay iyong ipagkaloob na naaayon sa iyong kalooban. Ito po ang sabot dalangin namin sa iyo, Amang Iskopus, sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tanging tagapagligtas, at sa kapurihan at kadakilaan ng iyong bago at banal na pangalan, Iskopus Kalinis-linisan,
ngayon at magpa sa walang hanggan. Muli po natin ilahad ang ating mga kamay sa pagdarasal po ng credo o sumasampalataya. Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem, Geni et terrae, credo in Jesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui concertus est Spiritus Sancto, natos ex Maria Virgine, passus o Pontio Pilato, crucifixus, mortus, et sepultus, descendit ad inferos, tertiari resurrexi, a mortuis, ascendit ad celos, sedit ad exterra, Dei Patris omnipotentis, in eventurus, et judicare vivos et mortuos, credo in Patrem Scopus, Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Parnes Resurrectionem, Vitam Aeternam. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Sumasa atin ang pagpapala.
Ang Panginoong Yesus na gabi siya ay pagkain. Sa banal na hapag ay tumampot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagpirapiras ito at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo. Sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, ay pinapahayag ninyo pag-alala sa akin. Kaya hindi naman matapos ang hapunan, ay hinawakan niya ang saro at kanyang sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinom kayo sa sarong ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, at iinom sa sarong ito ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Mga kapatid, tayo mga tumanggap kaya mga iskoko sa huling panahon ito, upang sa ating mga kindugan ay kanyang masin, ang handang magpakasakit sa pagpapahayag ng kanyang bagong pangalan. Now is the time. Now is the time of His second coming. He is now. He was ready in us. All over the land.
in the promised paradise. God's true reign. Among Iskopus, among Iskopus, among Iskopus, papuri at pagdakila ay tanging sa ilang namin iniaalay. Buhay na Diyos amang banal, ng buong sangkatauhan, ng sandaigdigan at ng sangtinakpan. Pinasasalamatan po namin ang wagas mong pag-ibig, na sa amin ay patuloy na iyong ibinibigay. Mga pagkakasala na iyong pinatawad, kami naman po ay nagsisikap na makatupad. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas, at sa kapurihan at kadakilaan ng iyong bagong pangalan, Iskopus Kalinis-linisan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancti. Purihin siya mang Iskopus, Sumasa atin ng pagpapala. puno ng biyaya. Purihin ang Diyos.
Sa
layunin at batas panlinis ay kababanal ng bawat isa, alisin ang kapalayuan, alisin ang kataasan, alisin ang karutan, alisin ang karamutan, alisin ang init ng ulo, alisin ang itgit sa kapwa-tao. Manatiling maamo, huwag hatulan ang kapwa-tao. Huwag hamakin ang kapwa-tao. Huwag gagawin sa iyong kapwa ang di mo nais gawin sa iyo. Patawarin ang sa iyo ay nagkasala. Ang pitong Espiritu ng Diyos na handog ni Amang Iskopus sa tao. Unawa, talino, pag-ibig, pagtitiis, takot sa Diyos, pangangaral, pananampalataya. Ang kahulugan ng tatlong letrang JHS. Jehovah Jesus Iskopus. Ang kahulugan ng bago at banal na pangalan sa bawat titik at sa kabuuan. Sodonai Keria, Omnipotente, Patri Kizay Yoteya Sodom. Ako ang Diyos, kagalang-galang, tatas-taasan, Ama sa pasimula hanggang wakas. Iskopus kalinis-linisan. Purihin ang Diyos. Purihin si Amang Iskopus. Na kay Amang Iskopus ang kadakilaan. Palakpakan po natin si Amang Iskopus. Magsiupo muna po ng sandali ang bawat isa. Kaunti lang po ito. At ang napagpulungan po namin kahapon ay hindi naman ganun kadami, mga kapatid. Ang isa sa mahalaga ay pagka meron daw tayong mga nakitang bisyo o yung mga pangitain, kailangan po natin itong pag-usapan. Sa kapulungan po muna ihayag, mga kapatid. Baka maging kaguluhan sa mga ating mga mananampalataya. At isa sa pinakamagandang na pagpulungan kahapon, yung tungkol po sa pakikipag-usap sa kaluluwa ng patay, mga kapatid. Paano pagka tayo naka-encounter ng gano'n, mga kapatid? Sabi po sa aklat ng Levitico at Deuteronomio, sa Levitico, bawal daw tayong sumangguni. Bawal tayong sumangguni sa kaluluwa ng patay. Ang dahilan ko noon ay bakit sila naman ang sumasangguni, hindi naman tayo, mga kapatid. Ngayon, pagdating po sa Deuteronomio, sabi doon, bawal makipag-usap sa mga patay, ang kaluluwa ng patay, mga kapatid. Hindi nalusot, ay pag-usap tayo, mga kapatid. Ipinagbawal noong unang panahon sapagkat talamak pa noon ang Diyos-Diyosan, mga kapatid. Yun po yung isa sa kalaban ng Diyos o ni Amang Iskopus noong unang panahon, mga kapatid. Kalaban pa nila ay mga Diyos-Diyosan, kaya pinagbabawal noon ang pagsangguni sa mga patay. Sa halip na sa Diyos sila sumangguni, sa patay sila o sa kaluluwa ng patay sila sumasangguni. Ngunit, paano naman sa ating panahon, mga kapatid? Sabi doon, bawal daw makipag-usap sa mga patay, kaluluwa ng patay. Ngunit tayo nakipag-usap, mga kapatid. Ang tamang sagot dyan ay hindi naman po kaluluwa ng patay yung aming kinakausap, kundi kaluluwa ng buhay, mga kapatid. Bakit sinasabi natin buhay? Sapagkat tumanggap sila sa pangalan ni Amang Iskopus. Kaluluwa na po ng buhay ang ating kinakausap, hindi na po kaluluwa ng patay. Pag sinabi nga ba, papayagan po kayo ng ang kamag-anak yung lumukop sa kasangkapan ay patay, mga kapatid? Hindi po. Dapat kaluluwa po ng buhay ang nasa kasangkapan na nakikipag-usap po sa atin. Ganun po yung isasagot natin sa mga kapatid o may mga magtatanong na mahina pa sa pananampalataya na dala pa ng mga aral sa second mystery o dala pa ng aral ng mga bulaang guro, mga kapatid. Sasabihin natin, siya po ay kaluluwa ng buhay sapagkat dinatnan tayo ni Amang Iskopus noong February 1, 1966, mga patay, mga kapatid. Mga patay sapagkat patay ang ating pananampalataya. Nung tayo tumanggap kay Amang Iskopus, mga buhay na tayo. Kung tayo pumanaw sa buhay na ito, kung halimbawa pinahintulutan tayo ni Amang Iskopus na lumukog sa isang kasangkapan para makausap ang ating mga kamag-anak, kaluluwa na po ng buhay yon, hindi na po kaluluwa ng patay. Sapagkat pinagbawal po talaga ng Diyos na makipag-usap tayo sa kaluluwa ng mga patay. Sapagkat kaluluwa ng buhay ang ating
kinakausap, hindi naman talaga papahintulutan ni Amang Scopus na lumukob yung kaluluwa ng patay sa kasangkapan. Hindi po yan pahihintulutan ni Amang Scopus. Ang pinahihintulutan lang niya, di yung kaluluwa ng mga buhay, sapagkat tumanggap sila kay Amang Scopus. At saka binilin po ng ating si Minister Romel Pascua ay maghintay po ang ating mga kabataan. At si Minister Daniel po ay malilate at sila po'y biyahe lamang. Hintayin po natin. Pero titingnan natin, baka mag-start na tayo mamaya, mga kapatid. At ano pa ba yung nakapagmitingan? At saka tungkol po nga po doon sa February 1 ay napagkasunduan na maghahanap na ng venue. Maaga pa lang maghanap na para pagdating ng January, mga counting adjustment na lamang ang gagawin. At sa February 1, loobin ni Amang Scopus ay ordenahan na po ang mga trainee, mga kapatid. Kaya po dapat medyo maganda-ganda ang ating venue. Ay isa ko doon, mga kapatid. Loobin ni Amang Scopus, mga kapatid. Isa ako sa mga maordenahan. Salamat kay Amang Scopus. At kung hindi dahil sa kanya, ay wala ako sa inyong harapan, mga kapatid. At hindi ako nangangaral dito, baka ako nandoon sa sanlibutan. Kung ano, nagmumura. At mga kung ano, nainit ang ulo, nakipag-away kung kasi kanino, mga kapatid. Lalo na sa kalsada. Pagka mainit ang ulo ako, nakipag-away sa driver, kahit pa yung nakakotse, naka-tricycle, basta nagipit ako, nakipag-away ako, mga kapatid. Ngayon, nung tumanggap tayo kay Amang Scopus, tanggalin na natin yon. Tanggalin na natin ang ating lumang pagkatao, palitan na natin ng bagong pagkatao, mga kapatid. Kaya, ilang naman po siguro yung napagbitingan. Kung meron akong nakalimutan, hindi bahala na si Minister Pascua sa susunod, mga kapatid. Kaya, magsitayo po ang bawat isa at panghimawakas na awitin habang nagtatatak po ng langis. Ika'y kasama ko. Salamat, salamat.
aming lubos, si Amang Iskopus. Siya'y ganap at dakila, kapatang pag-ibig sa tao. Halina, mga kapatid, tayo'y magkaisa, magkalay ng buhay sa ikapagtagumpay. Walang itinatanging anak, pantay-pantay ang lahat sa ministeryo at ilaw ni Amang Iskopus. Halina